Pinagkokomento ng Korte Suprema ang Senado kaugnay sa petisyon ni Pastor Apollo Kibuloy na ipawalang bisa ang contempt order laban sa kanya. Hindi pa rin nakikita ng mga otoridad ng pastor sa ilan niyang ari-arian sa Davao Region nang dalhin ang arrest warrant mula sa Pasig RTC para sa kasong qualified human trafficking. Beunang balita si Salima Refran. Halos sabay-sabay na dinalhan ng mga kopya ng arrest warrant ang mga ari-arian ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy para sa non-bailable na kasong qualified trafficking. Pinuntahan ang mga property ni Kibuloy sa iba't ibang lugar sa Davao City, maging sa bayan ng Matanao sa Davao del Sur. Pero walang Pastor Kibuloy na nakita ang mga otoridad. Hindi rin nakita ang kanyang mga kapwa-akusado. Nauna nang isinilbi ang warrant of arrest para sa kasong sexual abuse of a minor at maltreatment ng Davao RTC. Ang arrest order ng Senado na nag-ugat sa pagmamatigas ng pastor na hindi humarap sa pagdinig, valid at in effect pa rin. Wala pa kasing desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ni Kibuloy na kumikwestiyon sa otoridad ng Senado na ipaaresto siya at sa hiling niyang temporary restraining order o writ of preliminary injunction. The Supreme Court required the respondents in this case or the Senate to file a comment on Pastor Kibuloy's petition and prayer for the issuance of the TRO. This does not mean that the Supreme Court denied the TRO. All they want to do is to find out the side of the Senate regarding the issuance of the TRO. Sa resolusyong inilabas sa pagtatapos ng summer session ng Korte Suprema sa Baguio, pinagkukomento ang mga respondent na sina Senate President Mig Zubiri, Senate Committee on Women and Children Chair Risa Ontiveros at Senate Sergeant-at-Arms. 10 araw ang binigay ng Korte para magsumite sila ng sagot. Si Senator Ontiveros, hindi pa raw natatanggap o nababasa ang direktiba ng Korte Suprema. Handa naman daw siyang sagutin ito sa gabay ng kanyang abogado na si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Senator Zubiri at ng Senate Sergeant-at-Arms. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.